Sa lugar ito. So, medyo nahirapan ako, no? Nasanay na kasi ako walang nakatsinelas na simple na tsinelas, taglalakad. Puro lakad kasi doon eh. At nasanay na rin akong walang outline. Basta parang kasi iba doon kasi, iba natin natin doon. At ang preaching doon ay usually kami speaker na yung rechargeable, kung saan abutin, So, salamat po sa Panginoon at tayo po yung magsimula siguro sa panalangin. Amen? Father in heaven, we thank you so much. Salamat sa moment na ito. This is your moment. We are just listener, Lord, sa yung Holy Spirit. Lord, patuloy ka mag-minister sa aming kalagitnaan at sa aming mga puso, sa aming mga buhay. And we will give you all the glory and praise. In Jesus' name, let's say Amen. Amen. Palakpak po sa Panginoon. So, kanina nag-ikot-ikot ako kasi dalawa yung na-pioneer namin dito noon. Una sa Phase 1 at napasa yun sa Global Mission ba yun? At nakita ko tuloy-tuloy pa sila kasi lumiit yung kanilang venue. Pangalawa, sa Phase 2. Yun sa Phase 2, nalipat sa Phase 1. Ito na yun. So, salamat po at nagpapatuloy pala parehas. So, ang alam ko yung isa ay naging Nokia na ba yun? Nokia? Nokia. So, ganun. So, let's go to our message. Salamat, nagpapatuloy po ang lahat. Ano po? Ganun po yung ating team ay sabi po dito sa 2 Peter. Okay? You can open your Bible in 2 Peter 1 verse 10. Ang sabi po doon, therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. If you do these things, you will never stumble. Sa ibang translation, you will never fall. So, pinaprint ko ito kasi baka walang napakarami. Sabi ko, kung wala isang araw nito. So, isa-summary na lang natin. So, praise God. So, salamat sa Panginoon. Nung binigay sa akin ni Pastor Rami to, medyo nag-struggle po talaga ako kasi parang hindi magpasok sa puso, sa isip ko yung hindi mag-akma sa aking kaisipan. Kasi yung faith that never falls. So, ang alam ko, ang dami nagpo-falls. Hello? Ang alam ko, marami nagpo-falls sa faith. Hello? Pero dito, makikita natin, yung faith that never falls, makikita natin, mamaya, meron to, biblical yan. Pero yan ay may condition. Amen? Yung salvation natin, yung kaligtasan natin, walang problema. Libre yun eh. Binigay ng Panginoon ng libre. Wala tayong binayaran. Siya yung nagbayad sa krus. Para tayo maligtas. Walang effort sa salvation. Siya lahat, siyang naawa, siya yung gumawa. Doon sa kasabihan na sa taong awa, na sa Diyos ang awa. Ganon yun sa natural. Pero sa salvation, sa kaligtasan, siya yung nahabag, siya yung naawa, siya yung gumawa, at siya nagbigay ng kanyang anak sa krus. So, libre natin natanggap ang kaligtasan. Pero pagdating dito, faith never falls, meron po yung mga trabaho. Meron po yung mga i-work out. Amen? Meron po mga gagawin. May mga kondisyones. So, marami po sa iba pong translation yung ay never stumble. Sa ibang translation ay never fall. Amen? Sa ibang translation naman, Good News Translation, if you do these things, kung gagawin mo mga bagay na naririto, yung sabi sa mga naunang talata, sabi doon, you will not abandon your faith. Amen? Kung gagawin mo yung mga pinagagawa ng Panginoon, ay hindi mo iiwanan, hindi mo tatalikuran, hindi mo pababayaan. At ang iyong pagkakilala sa Panginoon Jesus. Amen? Thank God. Praise God. Sa ibang translation sa Jewish Bible, if you keep doing this, may mga gagawin, you will never stumble. So, introduction po natin. Dito po ay sa introduction
ang author po ay si Peter. Sabi, slave and apostle of Christ, alipin. Amen? So makikita natin yung mga larawan ng kanyang pangisda at larawan ng kanyang pagbagsak sa dagat. At ganun din, si Peter na author nito ay bumagsak din. Dininay niya si Jesus Christ 3 times. Hello? At yung sinamatay, si Christ ay napako sa krus. Una, dininay niya si Christ. Then bumalik siya sa ano? Saan? Sa business niyang mangingisda. Hello? Doon na uli nag-focus. Pero na-restore din siya after resurrection. Amen? May restoration. So si Peter po, ang author, ang purpose po ng letter, let's go. Yung layunin po, bakit ito sinulat? Yung unang aklat ni Pedro ay sulat to encourage Christian under the great violent persecution. No? Sinulat yun para encourage sa mga mananampalataya dahil naharap sila sa mga pag-uusig para mga Christian sa Iran, sa mga communist country, sa China, doon medyo mabigat na pagiging Kristiyano. Patago kasi bawal. Hello? So, sinusulatan ni Pedro para ma-encourage sila. Doon sa 1 Peter, ma-encourage yung mga inuusig na Kristiyano. Dito wala masyadong pag-uusig. Meron man sa family. Amen? So, doon sa 2 Peter, yung ating binasa, yung ating pinaka-verse, sabi dito, 2 Peter was written toward those the same believers, sabi doon, against false teachers at sa mga harmful influences. Ano po? So, ganun po, mag-warning sa mga maling katuruan. Amen. Na lumalaganap sa panahon po nila. Kagaya po nung katuruan na hindi na daw darating si Jesus. Hello? Nagkadamatay na yung ating mga ninuno. Hindi pa rin nangyayari yung second coming na yan. Kalokohan na lang yan. So, ganun po ang nagiging isa sa mga kalat na hindi na darating ang Panginoon. At bago dumating ang Panginoon, lalala yung paglibak na hindi na mangyayari yan. Hindi na darating ang Panginoon. Kasi sa dami ng prophecy ngayon na darating siya, nilagyan ng petsa, hindi naman nangyayari. So marami nang mananawa. So bago dumating ang Panginoon, sawa na maghintay yung iba. Sabi niyo sa katabi mo, sawa ka na ba maghintay? Okay, bibilisan natin. So dito po, balikan natin ating first verse. Sabi po rito, therefore, my brothers and sisters. So ito po ay sinulat para sa mga brothers and sisters. Sabi mo sa katabi mo, you're my brother, you're my sister. Amen. So, isabihin, mga mananampalataya, believers of Christ. Mga mananampalataya, amen. So, sa buong mundo, tayo po ay, sa mata ng Diyos, nahati tayo sa 3 grupo na tao. Bagaman iba-ibang bansa, pero 3 grupo lang tayo sa mata ng Diyos. Sabi ron, nilagay natin dito, una, Gentile, mga hintil. Yan ang, so lahat tayo hintil. Pero mula sa hintil, tinawag nito si Abraham. So dito nagmula ang Hudyo, ang nation of Israel, ang bayan ng Diyos. From Gentile, tinawag si Abraham. Amen. Ipinanganak sa lahi niya, ipinanganak ang Israel. Ang Jew, bayan ng Diyos. At dyan nagmula ang Bible. At mula din sa Hudyo na yan, isinila si Jesus Christ. At kay Jesus Christ, natatag ang iglesia. Amen? The church. At tayo yun. All believers of Christ. We are the church. Amen? Palakpak sa Panginoon. We are the church. Those who believe in Christ, Hudyo man o hindi, we are the church. So, para sa mananampalataya po. So, yan po, 3 groups of people in God's eye. So, diretso po tayo sa ilang lesson po natin. The danger of departing from the faith. Yun po muna unahin natin. Faith that never falls. Amen? Pananampalataya na hindi, ano bang Tagalog, Pastora? Nalalaglag. Hindi natitinag, hindi nalalaglag. No? O kaya, kung sa bunga, hindi nalalaglag. Ano po, meron pang, yung unang pinadala ni Pastora Ami, faith that never fails. Pero lagi ang sikat sa utak ko at puso ko, love never fails. Amen? God, agape love, agapo, never fails. Ito naman, faith. Pero pupuntahan natin yan.
tingnan muna natin yung contrast. Kung ang pananalig ay hindi natitinag, hindi nalalaglag, may contrast ba ito sa ibang talata sa Bible, sa Hebrews, like 1 Timothy 4:1, sabi dito, now the Spirit expressly says that in the latter times, some shall depart from the faith. Sinasabi ng Espiritu Santo sa mga huling araw, yung iba na nasa pananampalataya na, yung iba na kay Kristo na, yung iba ay kilala na pa yun noon, sabi doon, they will depart from their faith. Iiwanan pa nila yung faith nila. At marami na pong preacher, nagsimula sa tama, naging Kebuloy. No? Dati si Christ ang pinipreach niya. Ngayon, I am the Christ. Di ba grabe? Hindi imposible, ano? So, sabi doon, some will depart. Iiwanan. At sabi rito, at babalik sila sa doctrine of the demon. Ako po yung nagulat, first time ko maka-attend sa reunion namin sa Ancho, Pampanga. Isa sa kaklase namin doon, hindi na po naniniwala na may Diyos. More on science. More on science na siya. Pero, kaibigan, nakipagkaibigan pa rin siya sa amin. Sabi ko, so grabe, no? Pwede pala magkaganon. From Christ to science. Kumbaga sa mga yan, from Christ to rice. Dahil linggo, minamigay na politiko ng bigas, so bako churches, walang samba. Nakakapila na sa rice. Sabi ko, grabe naman. From Christ to rice. So, let's go. Ngayon po, crisis. Ay, malala crisis. Sa buong mundo. Wala pong missile na dumarating dito. Pero yung missile, sa bulsa na tumatama. Yan, matinding missile. Kaya we need faith. Amen. We need more faith. So, sa Hebrews 3 verse 12, sabi doon, take care, brothers and sisters, lest there be any of you an evil heart, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. So, mag-ingat daw tayo kasi pwede daw tayo ang ating puso ay malayo. Amen? Amen, malayo sa, bagaman binago na ng Panginoon, pag hindi ingatan, ay may danger. Hello? Pag hindi iningatan yung heart natin, may danger. Totoo ba yun? Kaya sabi sa Bible, sa lahat ng iniingatan mo, yung puso mo number 1. Hindi yung business, hindi yung wallet, hindi yung mga anak mo. Number 1 ingatan, above all else, guard your heart. For out of it is the issues of life. Ang mga issue ng buhay, dito daw umusbong. Pag hindi iniingatan, may stroke ka, ma-heart attack ka, spiritually heart attack. Amen? Kung ang physical heart attack ay nakamamatay, yung spiritual heart attack mas lalo nakamamatay. Nakakalayo sa Panginoon. Amen? Ang mundong ito, nakalalayo. Okay? So, doon sa isang verse, sabi rito, Hebrews 6, verse 4 to 6, it is impossible for those who have been enlightened, if they fall away, to be brought back to repentance. So, meron pong, imposible daw yung talaga nag-fall away na, hindi lang nag-backslide, more than backslide, ay muli pang mapanumbalik. Ano, yung higit pa sa backslide, tinatawag na apostasy. Yung backslide ay lalaglag lang sa sin, ng hina, ng lamig, pwede pa makapanumbalik. Amen? Pwede nyo i-forward. Pwede pa makabalik sa Panginoon yung nag-backslide. Pero yung nag-fall away na talaga, nagkaroon na ng total ni-renounce na niya ang faith kay Christ at bumaling sa ibang doctrine. So, ang hirap na mabalik pa sa repentance. Amen? So, nandun yung danger of backsliding, pagtalikod sa Panginoon, at ang pinakamalala, yung apostasy, yung total renunciation of your faith in Christ. Pero bago yung apostasy, nauuna yung panlalamig. Amen? Panghihina. At kasunod ng panghihina, backslide. At pag ang backsliding lumala ng lumala, pwede siya magsabi na, hindi na totoong may Diyos. Amen? So yun ang danger. So may danger po, mga kapatid. Amen? Can we go forward? So, may sample pa tayo dito na nilagay ng picture.
ng mga kagaya ni Solomon, nagsimula sa the wise king. Amen? Sumulat ng Proverbs. At napangunahan niya ng maayos, ayon sa salita ng Diyos ang bansang Israel. At ito'y umunlad at naging payapang bansa. Amen? Sa karunungan ng Panginoon. Pero kalaunan, nung katagalan, siya nagparami ng mga asawa. At ang mga asawa niya ay mga di mananampalataya ni Yahweh. So, binulit siya sa pagsamba kung saan saang Diyos-Diyosan. Amen? So, si Solomon, nagsimula sa maganda, sa tama, bumagsak sa malalang pagsamba sa mga demonyo. Amen? Parang Epstein Files. They worship demon, offering baby, raping baby, eating baby. So Solomon ay na-engage sa ganyan. Amen? At na 1,000 asawa ang kanyang So from righteousness to sin. Si Solomon, naligaw na landas. Si Samson ay tinawag na Panginoon. Naligaw sa chicks. Amen? Common niya sa aming mga lalaki. Amen? Bata pa ako, tawag sa akin bakla eh. Bakla. Kaya nung 16 ako, ano ba ako? Bakla. Sabi, born again ako. Sabi ko, in Jesus' name, hindi. So, hindi ako naging bakla. Kaya lang, after ng graduate ng Bible School, dinala ko ng nanay ko sa Kaita kasi may kabaganan sila may pabrika. Ito puro beer house. Natuto ako ngayon mag-beer house. Natuto ako mambabae. Sabi ko, problema to. Hindi nga ako naging bakla. Nakatakas ako sa demonyo ng kabaklaan. Kasi bago ka maging bakla, alokin ka, bakla ka, no? Pag sinabi mo yes, matutuluyan ka. Pero pag sinabi mo, hindi, sa pangalan ni Jesus, hindi ka maging bakla. Amen? Palakpak sabay noon. O-offer ang kanya. Kaya choice yan eh, choice. Pero bago ang choice, offer. Ang offer, at ang offer na yan, hindi galing sa Panginoon. Amen? Amen? Si Eva, inoperan muna ng Diablo. Ito, pag kinain mo itong bawal, hindi ka naman mamamatay, tatalino ka pa. Nag-offer si Satanas. At si Eva, nagdesisyon. Hindi siya pinilit. Inopera, nagdesisyon. Yan po yung offer ng Diablo. At hindi ka maging hanggat di ka nagsasabing yes. Amen? Pero pag sinabi mo yung no in Jesus' name, sabi natin, no in Jesus' name. Okay, babae ng Diyos o lalaki ng Diyos. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Nakatakas ako doon sa bakla na yun. Ang problema, bumagsak naman sa Ay, nung araw, peso na isang babae. Sabi ko, kagagraduate ko ng Bible School. Ang hirap. Wala akong kaalam-alam. Kasi bata pa lang na born again, 15 anyos. Doon ko naman nakita yung grace. When sin abound, grace abound. Hindi pa tatalo yung biyaya ng Diyos. Sa laki ng kasalanan mo, kung malaki ang sin mo, His love is bigger than your sin. Amen? Palakpak sa Panginoon. Damo na lumalala ang sin mo, damo na lumalala ang love ng Diyos sa iyo. Take it. Take it, my brother. Take it, my sister. Don't run away. Run to God, not run away. When you fall to sin, you rise. He is waiting. Amen? He is waiting. And you will overcome that. Yan, nag-fall. Sino yan? Si Samson, nagulag dahil sa kasalanan. Si Jonah, tinawag ng Diyos, tumakas. Amen. At nag-suffer ng kanyang ginawa. Pero nirestore naman siya ng Panginoon. Nirestore din ng Diyos ito si Samson sa bandang dulo. Amen? At nakapagtagumpay siya laban sa kalaban. Tapos ito si David, worshiper of God. Sa gitna ng pagiging hari, worshiper. Dahil patingin-tingin, delikado pala yun, Amen. So, nalaglag din po siya, mga kapatid. Pero ang kagandahan siya po ay, naka-awit ng, created me a clean heart. Amen? Renew the right spirit within me. Actually, ako'y malalang mga bagsak ko.
Nakakayak din dahil sabi ko, paano ko ito ipipreach? Faith that never falls. Ang dami kong falls. Ha? Hindi lang yung pagsanghan falls. Amen? Sa lugar ba maraming falls? Sa Antique? Marinduque? Ang falls minsan nasa atin. Maraming falls. Sabi ko, how can I preach this? Ako pa yung maraming fall. Amen? Pero God is bigger than our fall. Amen? Mas malaki siya sa ating mga kabagsakan at kinabagsakan. Hello, palakpak sa kayo noon. Ano mang kinababagsakan yan? Yung sikat na G, o 4G, o 3G, yung gold, yung girl, yung glory, yung di ka mabagsak sa babae, nababakla ka naman sa gay, sa guy, sa glory. Puro G, 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 G. Amen? Every one of us ay may mga labanan. Hello? Amen? Yung mga elder, nagkukwentuhan niya, mga deacon. Kasi kakaibigan, nagsasabi sila ng naghihinga sila. Ako walang mapaghingahan. Yun ang kulang sa akin. Wala akong mapaghingahan. Sila nakapaghingahan. Oo, sabi ng isa, ako, alam mo bro, ang aking kahinaan, yung mahina ako sa mandukot. Kasi yun ang mandurot ako bago na born again. So pag ako'y nagigipit, nakakadukot ako. Pag wala sasabihin kay pastor. Isa na naman, sabi niya, Brad, ako rin may kahinaan ako. Sa ano naman? May hina ako sa chicks. So, iba-iba ang kahinaan nila. Isa naman, ay, ako'y dati medyo bakla, kaya na-born again ako. Minsan, pag ako'y nangihina, nabalik. Yung isa hindi nainig. Kinulit, ikaw, Brad, ano talaga kahinaan mo? Ay, sasabihin ko na, sa totoo lang kahinaan ko ay yung chismis. Kaya hindi ko may papangako na itong lihim ninyo ay hindi may isasabi sa iba. Ayan. So, gano'n. Nagsishare sila ng kanilang kahinaan. So, maganda rin may napapagtapatan tayo na hindi tayo sisirain, no? Pero mahirap yun. Bibihira yung hindi kay kakalat. Amen? Mas mabilis pa kumalat ang kasiraan ng kapwa natin kaysa ikalat ang magandang balita ng pagliligtas. Even pastors, mabilis magkalat ng kasiraan kaysa ipag-pray yung nasira. Hello? Kasi baka hindi pa rin natikman na masira o bumagsak. Pero nakulong sa hindi. Lahat ay may kasiraan. Hello? Okay, hirap sabihin sa akin Baka hindi kayo makapaniwala. Sabi ko, ilagay ko kaya picture ko dyan. Paano kaya yan? Sino ba yun? Nakulong? Si Joseph nakulong. Kasi tinakasan ng babae. Tumakas sa tukso. Tumakas. Ay ako, nakulong. Dahil sa kasalanan. Kaya galing din ako sa Qatar. Amen? Sabi ng misis ko, huwag ka pagbibiro ng ganyan. Hello? May diretso na napaka-formal. At na siya. Mababa lang din naman. Simple lang gaya ko. Ang background ay nagtitinda. Okay, nagtitinda rin naman. Matagal bago nag-Mindoro. Siya pandesal. So, medyo simple. Mababa lang tingin. Mababa na simple. May sabi niya, pero galing po ako Qatar. Ay, umanga sila maming nagpalit at abroad. Yung Qatar pala doon, galing sa Qatar. So, negative. Amen? So, let's go. So, nabanggit natin, si Solomon, at yung mga lingkod ng Panginoon, nagsimula sa tama, umagsak saan? Sa di tamang kalalagyan. So, backsliding and apostasy. Nabanggit ko na po yan kanina. Let's go. Idiretso na po natin. So, common patterns ng causes ng paglayo sa Panginoon, dahan-dahan po. Slow drip, emotional pain. So, yan po. Slow drip, emotional pain, trauma, intellectual challenges, worldly distraction, false teaching, at yung mga GG kanina. Amen? Mga kahinaan. Hindi natin ibibigay sa Panginoon. Sige po. Yung contrast ng faith never falls, isama po natin to, no?
Kaya medyo na-struggle ako kasi faith never falls. Dito po sa mga nilista po natin, may mga nag-fall dito, mga nakarinig na ng message sa parable of the sower. Sa tatlong sumampalataya, sa tabi sa batuhan, hindi na tanenggap ang salita, pero hindi siya namunga pagdating ng problema. Amen? Yung sa damuhan, tumanggap ng salita ng Diyos, ng gospel, pero naging abala sa mga bagay na, sa material na bagay sa daigdig na ito, sa mga isipin panlupa. So tinanggap niya si Christ, si Jesus, ang Bible, pero ayaw niya mamunga. Yung isa, tinanggap niya salita ng Diyos, sa batuhan, pero pag sikat tumubo siya bilang halaman, tumubo ang binhi, nagsasalita ng Diyos yung gospel, pero pagdating ng init ng araw, yung pag-uusik, sabi doon nalanta. Ito daw yung mga tumanggap pero hindi nagpatuloy, agad-agad ng lamig dahil sa mga pag-uusik sa salita ng Diyos. So ito yung mga nakakilala pero tumalikod na, nawala na. Yung isa naman, tumanggap, tumubo, pero dahil naging abala sa mga bagay sa tinalo siya ng isipin panlupa. Nasa church pa rin siya pero hindi na siya namumunga. Hello? Amen. Hindi na siya lumalago. Pinatalo na siya. Katawan na lang nasa church, wala na yung espiritu at kaluluwa. Wala na yung paghahari talaga ng Diyos. Hindi na namumunga. Malaking labanan natin ngayon. Hindi yung gera, yung alalahanin sa mundong ito. Hello? Amen. Amen. Thank you, Lord. So we need faith. So doon sa parable of the talents, lahat sila binigyan ng talento. Pero yung iba doon na hindi dinevelop, tinago lang. Hindi nila dinevelop yung talento. Yung isa doon. Amen? Lahat tayo binigyan ng salvation, ng salita ng Diyos. Pero hindi lahat ay, hindi lahat dinedevelop. Yung binigay na libreng pananampalataya, libreng kaligtasan. Hindi lahat inaalagaan. Hindi lahat minumultiply. Hindi lahat nagbabahagi. Yung tinanggap mong kaligtasan, ang tanong, yan ba yung ating pinalalago? Lumalago ba yung kaligtasan o nasa iyo lang? Hello? Dapat ito ay lumalago sa iba. Kumakalat sa iba. Ang salvation nasa iyo. Amen. Ang talento na nasa iyo, ang gospel, ang kaligtasan na kalat dapat sa iba, hindi nasa iyo lang. Sa buong kapamilya mo, buong maabot mo. Amen? Amen. So, may tinanggap tayo na dapat kumalat. Yung parable of 10 virgin, lahat sila ay virgin, symbolizing the believers. At tagaytay sila sa lalaking ikakasal, pero hindi lahat ay hindi lahat ay nakapag-ready. 5 lang. Yung 5 lang ang may baong langis ng Espiritu ng Diyos. At may baong liwanag. At nung dumating yung oras ng kasal, yung 5 ay, sabi doon, mangmang, pulis, ay wala na silang liwanag. So mga believers, may mga believers na nagliliwanag pa rin. Amen? Pero may mga believers na patay na ang ilaw. Namatay na sila. So nasan tayo doon? May ilaw pa ba tayo? Yung nakadikit kay Christ, nag-iilaw pa yan. Kaya pag lumalayo ka, mamamatayan na ng ilaw. Magbabrown out daw tayo. Pray natin. Mag-ready tayo ng solar. So, parable of the 10 virgins. So, unprepared yung iba for the bride's coming. At ganoon din sa pagbabalik na ating Panginoon, hindi lahat naka-ready. Hello? Amen. So, sa 7 churches, ay ang mga pangako ng Diyos, sabi doon sa mga magtatagumpay, nakalaan lang sa mga magtatagumpay. Ibig sabihin, kung may magtatagumpay, meron po magpapatalo. Pero sabihin natin, hindi ako patatalo. Hindi ako patatalo. I am victorious faith. I am member of victorious faith in Christ. Palakpak sa Panginoon. Actually, faith that never falls is faith, victorious faith yan. Amen? Pag sinabing faith never falls, hindi ibig sabihin walang laban. Marami yung gera yan na pinagdaanan. Ang mga bunga na yan, bago lumabas, ang daming pinagdaanan ng bunga na yan. Bago yan ilabas. Maraming bunga. Maraming pinagdaanan ng ating mga
bunga ang ating pananampalataya. Kaya victorious faith. Kasi ang dami niyang pinagdaanan. Hello? Hindi ka pwede magiging victorious faith kung wala ka, puro nakahiga ka lang. Ang daming labanan, ang victorious faith. Ang kagandahan, may tagumpay dito. Amen? Amen! Praise God! May tagumpay. Thank you, Lord. At let's go. At isa pa po. Dito po, mas malinaw kung ano yung your faith shall never fall. Amen? Sa salita po ng Panginoon. Ang sabi dito, therefore, Matthew 7:24, ang sino man nakikinig na aking salita at sinasagawa ito ay katulad ng matalinong tao na nagtayo, who built his house upon the rock, nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, umulan, at the rain came down, the streams rose, and the winds blow and beat against that house. So binagyo yung bahay na yon. Ngunit sabi ron, yet it did not fall. Hindi siya na bumagsak, hindi siya nawasak. Amen? So ganito daw, ang faith never falls. Na kahit hindi siya exempted sa bagyo, hindi siya exempted sa baha, hindi siya exempted sa ulan, hindi siya exempted sa lindol, pero siya po ay nakatayo pa rin. Amen? Amen? Dahil sa ibabaw ng bato siya nakatayo, hindi siya nawawasak, at ang bato na yon ay yung relasyon niya sa Panginoon Jesus. Hello? Amen? Na kahit anong dumarating, hindi exempted ka sa problema, hindi ka exempted sa mga mangyayari, pero siguradong ikaw ay nakatayo, magtatagumpay ka dahil kasama mo ang Panginoon at ang salita ng Panginoon. Amen? Thank you, Lord. So, hindi tayo exempted sa mga nangyayari, pero tayo po ay siguradong may tagumpay basta tayo ay nakasandal sa Kanya. But everyone, verse 26, everyone who hears the word of God, these words of mine, and does not put them into practice, is like a foolish man who built his house on the sand. Nagtayo ng bahay, ang isang mangmang sa ibabaw na buhangin. Ano nangyari? It fell with great crash. Amen? Sa Bible, meron tinatawag si po na shipwreck of faith. Barkong nawasak. Amen? O pananalig na nawasak. So may contrast. Ang faith never fails. Ayun po, ay nakabase sa ating pag-sunod po sa ating Panginoon. Next po. So medyo nahirapan ako dito. Faith never fails. Sabi dito, therefore my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble or fall away. Make every effort, do these things. Merong tatrabahuhin. May kondisyones para hindi ka mag-fall. Amen? May kondisyones. So, let's go. Tingnan po natin. So, ano po yung mga kondisyones? Sabi doon, make every effort to add to your faith. So, may dadagdag tayo sa ating pananampalataya. Amen? So, ang kaligtasan, kumpleto na. Hello? So, kumpleto na tayo kay Kristo. Ba't pa magdadagdag pa? Ito naman po yung ating paglago sa Panginoon. Amen? Amen? Sa paglago, maraming proseso. Nung tayo po ay isang beses na sinilang ng nanay natin. Amen? Sino dito 2 beses sinilang ng nanay niya? Taas ang kamay. Tayo ba pagpangong ilong at paglabas sa tiyan, tayo ba uulitin o isang beses lang? Ay, pangong ilong nito, ulitin ko nga. Di ba isang beses lang? Sa spiritual, isang beses lang din tayong naligtas. Sa beses lang din tayo na born again. Walang born again. One time new birth experience. Amen? Amen. Sa beses lang tayo pinanak na muli. Nung nakilala natin si Christ, naging new creation tayo. Naging bagong nilalang tayo. Naging anak tayo ng Diyos. Napawalang sala tayo. One time lang. Amen? Instant lang. Hello? Gaano katagal ba bago tayo sinilang ng nanay? Ilang oras? Si Precious, maghapon, hindi may labas. Ang aming pera nun, 2,000, kaya maghapong hinihilot. Kasi panghilot namin pera.
2,000 lang. Eh, gabi na, hindi pa rin mailabas ng mga hilot. So, napilitan dalhin sa public hospital. Eh, pila. Walang mag-asikaso. Mahating gabi na, nadala sa private hospital. So, yung aming budget na 2,000, ang bill namin 50,000. Sabi ko sa CR, nasa CR ako noon, sabi ko kayo noon, ang mahal pala mga anak, tatawagin ko tong precious. Kasi yung 2,000 naging 50,000. Wala kaming income. Si Mamenchi, ano pala noon? LSB. So, ang tagal siyang ilabas. Ipinanganak. Pero ang spiritual na kapanganakan, hindi pahirapan. Sa oras na isang makasalanan, nagsisi, nananampalataya, wala pang 24 hours. Amen. You shall be born again in the Spirit. Amen? Amen. Sa physical birth, dugo ng magulang natin ang ginamit. Sa second birth, dugo ni Kristo. Amen? Amen. Yung physical birth, mula sa tiyan palabas. Pero spiritual birth, sa puso tayo isinilang na muli sa ating heart. Doon tayo na-save. Doon tayo nagkaroon ng kaligtasan. Hindi yun isang taon bago nangyari. Yung proseso ng Espiritu Santo sa ating puso, maaaring yun wala pang isang oras. Amen? During time of repentance, during time of believing, nagkakaroon ng new birth experience sa puso ng isang kasalanan, nabubuksan ang isip. Amen? So, pero, yung growth, spiritual growth, matagal. Maraming requirements. Sino dito sinilang ng nanay niya? Ang dami niyang ginawa bago isilang. Nung sinilang ba tayo ng nanay natin, maraming requirements na hiningi sa atin? O wala lang? Wala requirements na sinilang tayo ng nanay natin. Yung spiritual birth o yung salvation, wala rin requirements. Nanalig lang tayo, tumanggap, at tayo sinilang na muli sa karya ng Diyos. Amen? Palapak po sa Panginoon. At tayo ay nag-iisang baby sa karya ng Diyos. Pero para lumago, ang daming asikaso, ang daming gagawin, ang daming babasahin. Amen? Amen? Ang daming makakalbong mag-aalagang pastor. Mayroon po kayo, may nagpapastor. Ako po, bata pa lang, wala ng pastor. Kasi yung aming naging pastor at age of 15 ako, ay parang nagkagulo yung church. Hindi ko alam kung sinipa siya o ano. Yung nasa Bible school ako noon. Kaya pagkatapos kong Bible school, wala na akong church. Kontrola ako ng magulang kung saan makakakuha ng pera, ganun. So, wala akong church. Maaga ako nawala ng pastor. Kaya maaga ako nag-independent hanggang ngayon. Yung aming family, broken family na. Tapos yung church ko, broken church pa rin. At yung mga barkada ko, dinala ko ang aming lugar. Taga-Laguna po ako, mga adik pala sila, adik. Kundi pala ako inalis ng Panginoon doon, adik din ako. Talagang shabu. Amen? Kaya, salamat. Inalis ako ng Diyos doon. Pero hindi biro ang wala kang church, wala kang pastor. Mapalad kayo, may pastor kayo. Ang dami nagpapastor, ha? Papalit-palit pa sa dami. Palakpak sa Panginoon. Ako po, mula 15 anyos, wala na akong pastor. Kailangan ko makiatid sa ibang church. Kahit di ako kilala, para ako At ang malala doon, hindi ko pwedeng tumira sa bahay namin na walang pera. Sa aming pamilya, pag wala kang pera, ang batas ng tatay ko, hindi ka pwedeng kumain. Ang puso ko wala na sa pera eh. Gusto ko na magbasyon sa edad na 15. Amen? Ang magulang ko, pera. Siyempre, bilang magulang, kailangan pera. So, doon ako nadala sa trabaho. Bilis naman ang trabaho sa akin eh. Kasi ang hilig ko po sa arts, magtatak ng damit. Amen? Sa mga lettering, painting, yan hilig ko nung araw. Ngayon sila precious na, hindi na ako. So, so ganun po.
ang nangyari. So, tayo po ay, nasa na ba ako? Nalilimutan na ata ako. So, yun po ang hilig po natin. Naligaw po tayo. Amen? So, broken family, mahigpit sa family, may rules, hindi ka pwede, pakain ka na walang trabaho. Then, saan ako pupunta? Nakikituloy ako sa ibang church. Amen? At sa ibang church, pinag-aalaga ko ng baby kahit graduate ng Bible school. So, ang hirap pag-survive. Amen? Pero, nagpatuloy po tayo kahit nakikicharge po tayo sa iba. At yung trabaho ko po sa Kaita, dahil ako'y nalalayo na sa Panginoon, iniwanan ko na. Sabi ko, ang puso ko nasa misyon, pero katawan ko nasa beer house. Siguro months lang ako doon, siguro 2 to 3 months. Ako iiwanan ko to. Kaso di ko alam kung saan ako uwi, wala na yung church namin. Babalik ako sa church kahit sa ibang church. Amen? Amen. Palakpak sa Panginoon. Huwag niyo iwanan ng church. Huwag niyo layuan ng church. Safety po natin yan. Amen? So, para tayo patuloy pong malagaan sa Panginoon. Sige po, yun po, ang faith never falls. Maraming requirement. Make every effort to add to your faith. So marami tayong idadagdag. Sabi doon, make every effort to add to your faith. Anong i-add? Goodness. Patience. Ano po idadagdag natin sa pananampalataya? Sabi po doon, make every effort to add to your faith. Goodness. To goodness, knowledge. Knowledge, self-control. And self-control, perseverance. Perseverance, godliness. And godliness, brotherly love. And brotherly love, agape love. Amen? Amen. Sabi doon, if you possess these qualities and increasing in measure, they will keep you from being barren or ineffective and productive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So, 4 po yan na halos pare-parehas. Make every effort. Tapos sa dulo, sa verse number 3, make every effort uli to confirm your calling. Sa number 2, if you possess these qualities, at sa 4, if you do these things, may mga gagawin po talaga para po tayo ay manatili po sa ating Panginoon. So, may mga idadagdag tayo sa ating mga katangian. May isang idadagdag, hindi naman literal na addition, kundi ide-develop. Ide-develop yung ating pagkatao. Amen? So, libre tayong pinanganak ni nanay, libre tayo pinanganak ng Espiritu Santo na born again. Pero ang paglago ay matrabaho. Amen? Sabi nga, ang kaligtasan ay libre. Salvation is free. But discipleship is costly. Amen? Libre ang kaligtasan. Pero yung pagpapaalagad ay magastos. Amen? Amen? Sa salvation, si Kristo ang namatay. Sa pagsunod mo sa Panginoon as alagad, ikaw yung kailangan mamatay. Hello? Amen? Sa kaligtasan, si Kristo yung namatay para sa atin. Pero sa pagsunod, sarili mo ang papatayin mo. Dahil pag hindi mo yung pinatay, hindi ka makakasunod sa Panginoon ng buhay ka pa sa iyong sarili. Hello? Amen? Hanggat buhay ka pa sa iyong sarili, ikaw pa rin ang boss, ikaw pa rin ang hari, ikaw pa rin ang Panginoon, you cannot be His disciple unless you deny yourself. Amen? Sabi ng Panginoon, if anyone wants to follow me, let him deny himself and follow me. Hanggat di mo dinideny ang sarili mo, at hindi, you cannot be His disciple. Hello? Amen? Kasi it takes death of Christ to be saved, and it takes your death to your flesh to be His disciple. So, diretso po tayo. So bakit ito kailangan natin ng effort? Kung libre ang salvation, nabanggit ko na, libre nga ang kaligtasan, pero pagsunod ay magastos. Amen? So 3 dimension ng kaligtasan, mayroon justification. Yung bigla tayong, binago na tayo dahil kay Kristo. Pero yung requirement sa atin para hindi tayo mag-fail sa ating faith, yun po yung papasok doon yung sanctification. Yung patuluyang proseso at paglilinis, pag-aayos ng ating buhay, ng ating ugali. Amen? Amen? Ito po yung lifetime.
na proseso. Itong mga ginagawa natin, puro proseso sa ating ikalalago. Pero yung justification, hindi po yung proseso. Nung nanalig tayo kay Lord, tanggal ng ating sin. We are already justified. We are already saints of God, sons of God. Amen? Pero sa aktual na buhay, pinoproseso pa tayo, nililinis pa tayo, pinupruning pa tayo, hindi naman pinapraning, pinupruning. Amen? Amen? Sabihin niyo po, pruning. Hindi praning. Yan. Pinupruning po tayo ng Panginoon. At yung iba nararanasan natin, akala mo, pagsubok, hindi pagsubok, pagdidisiplin ng Panginoon. Kagaya ng naranasan ni Jonah, discipline siya ng Panginoon. Amen? Dahil sa pagtakas na sa pinagagawa ng Panginoon. So, okay? So, tuloy po tayo. Sige po. So, may verse po sa Bible, sabi doon, Philippians 2:12-13, work out your own salvation. Sabihin po natin, work out your own salvation. Ano sa Tagalog yun? Yung kaligtasan natin ay, isagawa. Ang alin? Yung tinanggap mong kaligtasan, isagawa. O sa buhay mo yung tinanggap mong libre. Amen? Hindi yung gagawa ka para iligtas o maligtas. Kundi isasagawa mo yung libreng kaligtasan. Work out, not work to be saved or work for salvation. Yung religion daw, gumagawa ng mabuti para maligtas. Pero yung relasyon natin sa yung tunay na kaligtasan ay gumagawa ka kasi niligtas ka na niya. Amen? Amen. Gumagawa ka kasi niligtas ka niya. Naglilingkod ka kasi niligtas ka niya. Nagsisimba ka di para maligtas kasi. Kaya ka nasamba kasi niligtas ka niya. Hello, dumadalo ka di para maligtas. Dumadalo kasi dahil niligtas ka niya. Grabe ginawa niya. Kaya todo-todo paglilingkod mo sa Panginoon. Kasi nakita mo, tinuduhan ka ng pag-ibig ng Diyos. Hello, balakpak sa Panginoon. Hindi tayo tinipid ng Panginoon. Hindi tayo tinipid ng Diyos. Tinuduhan tayo ng Diyos. Hindi tayo ginawang hulugan. Tinuduhan niya tayong bayaran ng kanyang dugo. Hindi installment. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ginawang hulugan ng Panginoon. Hindi ka ginawang hulugan ng Panginoon. Tinodo niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, ang kanyang katawan para ikaw at ako mabalik sa Kanya mula sa kasalanan, mabalik sa Diyos. Tinodohan niya tayo. Hindi niya tayo tinipid. Itinodo niya ang kanyang pag-ibig. Itinodo niya ang kanyang buhay. Itinodo niya ang kanyang anak upang ikaw ay tumigil na sa buhay mo kamundo at buhay makasalanan at maging Kanya ka na. Amen. At itigilan mo na maglingkod sa ibang Diyos kundi sa Diyos na tunay. Isa sa modern God is money. Amen? The God of money. The God of mammon. Yes, we need money, but we must love God more than money. Amen? Pangalawa, gadget. Mga gadget. We need cellphone, but we must put God first above our gadget. Amen? Thank you, Lord. So, yun po, sabi doon, work out, not work for. Hindi natin binabayaran ang ating kaligtasan. Yung mga requirement kanina, hindi po yun bayan. Kundi we are working out the free salvation ng Panginoon. Inilalabas lang natin ang libreng regalo ng Panginoon na ating tinanggap sa Panginoon. Sige po. So, ito po yung resulta ng ating pagsunod sa pinagagawa ng Panginoon sa ating konteksto. Sabi po rito, pag tayo i-workout natin, not be barren. Magiging resulta, hindi tayo magiging mga barren sa Tagalog. Hindi tayo magiging baog sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, may anak ka na ba sa Panginoon? Anak ka na ba sa Panginoon? Pag wala ka pang akay sa Panginoon, wala kang anak sa Panginoon, dapat yung matagal na may mga apo na yan sa Panginoon. Amen? Meron ka na mga akay na pastor na. So yung mga nagpapatuloy sa Kanya ay fruitful ayon sa John chapter 15. You will not be barren. Hindi ka magiging baog. Ikaw ay manganganak lagi sa Panginoon. Sa physical po, babae lang nanganganak. Pero sa spiritual, wala pong babae at lalaki. Man or woman, nagpo-produce ng baby sa karya ng Diyos through the gospel. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may akay ka na ba sa Panginoon? So yung akay mo, yun ang anak mo, yun ang alagaan mo. Amen? Isa pa tanong, sabi mo sa katabi mo, nag-aakay ka na ba? O ikaw pa inaakay? Yan. So,
Yung mga mga ligaw, inaakay pa yan. Pero yung mga naligawan na ng gospel, at tumanggap naman, yun na yung naliligaw. Amen? Amen? Amen. Iba naman yung evangelligaw. Amen? So, praise God. So, namumunga. Number 2, not be nearsighted, spiritual, sabi to, not be nearsighted. So, resulta po, tayo po ay hindi magiging bulag o nearsighted. Amen? Magiging maliwanag yung ating pananaw spiritual. Hello? Hindi mo lang makikita yung problema, yung kahinaan, kundi makikita mo rin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sabi doon, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Amen. Kapag ang puso mo tayo malinis, makikita mo ang Diyos. Hindi lang yung problema, hindi lang yung crisis, hindi lang yung gera nakikita mo, hindi lang yung malang bilihin, kundi makikita mo through your faith that God will provide. Amen! Amen! So magkakaroon tayo ng visionary faith o faith-filled vision. Hindi tayo mabubulagan. Amen? We will look beyond our circumstances. Dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, magliliwanag ang ating spiritual na mata at ang ating tingin ay lampas sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. Hello? Amen po ba? You will look beyond your circumstances. Then, you will not stumble. Ito yung resulta. Hindi ka magpo-fall away from the faith. Your faith will become stable. Kanina, fruitful faith. Pangalawa, faith-filled vision. Pangatlo, visionary faith. Pangatlo, stable faith ka. Amen? Hindi kayong pawala-wala ang iyong faith sa Panginoon. Stable ka na. Permanente ka na sa Panginoon. Tanungin nyo katabi nyo, permanente ka na ba sa Panginoon? O gusto pang lumipat kay Satan? Walang ibang lilipatan. Kung magbabackslide kayo, wag kay Lord. Dahil wala siya gagawin masama sa iyo. Amen? Wag kay Lord. Kasi hindi siya gagawa ng ikasasama mo. Lahat na nangyayari sa'yo, sabi ng Bible, all things work together for good to those who love God. Ano mo pinagdadaan mo? It's for good. Amen! Amen! Palakpak sa Panginoon. You shall have stable faith. Your faith will not fall away or will never fall. Panghuli, ang resulta, rich welcome in the eternal kingdom of Christ. Tayo po ay mayroong secured faith. Amen? Tayo po ay secured ang ating salvation kapag tayo nananatili sa Kanya at sa Kanyang salita. Tayo po ay hindi lang mamumunga, tayo po ay secured yung ating pananampalataya, secured ang ating kaligtasan. You shall be welcome. Amen. Rich welcome sa kingdom ng Panginoon. Amen po ba? Yun ang sabi doon sa context. Rich welcome sa kaharian ng Diyos. Nakakaingit yung magnanakaw, walang ginawa na rich welcome. Sabi ng yung dalawang magnanakaw na kasama ni Jesus sa krus, sabi ng isa, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ng Panginoon, ngayon din, sasama kita sa aking kaharian. Amen? Amen? Natanggap ng salvation. Pero di na siya nakapag-Christian living. Hello? Hindi niya naranasan yung sanctification. Yung paano mamuhay at makibaka bilang Kristiyano. Pagkakilala niya kay Jesus, ito yung nakarecord sa Bible na pagkakilala kay Jesus, dahil ilang minuto na lang kalang buhay, hininga, pagkalagot na hininga, diretso siya sa kaharian ng Panginoon. Amen. Walang pagod. Palakpak po sa Panginoon. Pero tayo naiwan pa sa lupa, marami pa tayong pagpapaguran. Hello? Marami pa tayong papanalangin. Marami pa tayong abutin. Marami pa tayong aakayin. Marami pa tayong paglalabanan sa ating mga sarili. Amen po ba? Amen. Pero hindi tayo, pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iwan. Sige po, lipat po natin. Hindi niya tayo pababayaan. So, let's go na po sa conclusion. Pang-conclusion po natin, Hebrews 12, sabi po rito, yamang tayo naliligit na makapansaksi. Sabi rito, laksin natin ang mga pabigat at ang kasalanan na pumipigil sa atin at ating takbuhin
na may katyagaan ang takbuhin ilagay sa ating harapan. Amen? So, let's have it on. Let us lay aside every weight. Nakapanood ako ng video ng marathon. Sabi ko, ba't sa marathon lahat ay slim? Walang bigatin. Amen? Yung pala, di pwede yung, walang weight. Hindi siya heavyweight. Sabi po rito, let us lay aside every weight. Amen? And sin which cling close to us, and let us run with endurance the race set before us. Amen po ba? So, mga kapatid, para din tayo na sa marathon. Amen? Sa ating pagsunod, sa pagkatawag ng Panginoon sa atin. Next po. Panoorin po natin yung other verse. Thank you, Lord. Sige po. Sabi ni Paul, forgetting those things which are behind and reaching for those things which are before. Amen? Sabi niya, nililimot niya yung mga bagay na dapat limutin at inaabot ang hangganan ng pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Amen? So, sa ating po pagsunod sa Panginoon, isa pa po doon sa verse na yon, sa Proverbs 24:16, sabi doon, the righteous man, yun kanina po, the righteous man may fall 7 times, and yet he will rise again. Yung matuwid daw ay maaaring mag-fall din yan. Hello? Sino dito hindi pa nakaranas mag-fall? Fall to sin. Lahat tayo nagpo-fall. Amen? Hindi lang yung nakulong. Sabi doon na matuwid daw, yun na kay Kristo, mag-fall man niya ng 7 ulit o maraming ulit, yet he will rise again. Amen? Muli siyang itatayo ng Panginoon. Amen? Dahil may pangako siya, yung sinimulan niya sa atin, tatapusin ng Panginoon. Amen? Can we watch the video? Bilang conclusion po natin. Kaya pa ba? I-play? Sige po, tayo tumayo na. Ito, pinapanood natin itong video na naglalarawan ng ating buhay Kristiyano na nakikibaka pa tayo. Amen? At sa ating pakikibaka, hindi lahat masarap. Hindi lahat nakatayo. Minsan natutumba rin tayo. Pero mahalaga, mabangon tayo. Amen? At nagpapatuloy. Thank you, Lord.
Lord. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po yung magpamanalangin. Nawala tayo makatapos, makagraduate. Amen? Makagraduate, makatapos sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can we sing one song? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So let's pray. Panginoon, maraming salamat. Lord, our faith will never fail because your love to us and acceptance to us and your word to us and promise to us never fails. We hang on you, Lord. We rely on you, Lord. And in your agape love, Panginoon. I pray, wala pong malaglag sa iyong mga tupa sa lugar na ito. At kung malaglag man, makabangon, makatapos, makapagpatuloy sa hangganan ng pagkatawag ng pananampalatayang nilatag mo sa bawat sa amin. I pray, Holy Spirit, minister to these crowd of people, especially young people. Minister to them, I pray. Touch their needs, touch their heart, touch their lives. Empower mo po mga nangihina. Empower mo ang nagdadalawang isip, empower mo po sila. Yung gustong gumiba up, empower mo sila, encourage them, Father. Yung gustong gumiba, give them power to rise up. Yung mga bagsak, give them power to rise up. Oh, I pray, Holy Spirit. Yes, minister to everyone, every single individual in this place. Release your glory, release your power, release your presence, release your touch to these young people, even sa mga nanay at tatay na narito. I pray, Yahweh, move among us. Move among us. Let's sing the song. Praise to your name. Oh, for your name is great. For your name is great. Yes, Lord, move among us. Kung di mo pa tinatalagang yung buhay sa Lord, surrender your life to the Lord. Kasama ang problema mo, kasama kabigatan mo. Sa buong mundo, wala siyang interest kundi sa iyo. Sa buong mundo, wala siyang number ang iniisip kundi ako at ikaw. You are the most special to our Creator God. Day and night, to gising, nasa isip ka ng Diyos, nasa puso ka ng Diyos, hinahanap ka lagi ng Diyos. I give glory to your name. I pray, Jesus, move among us. Minister to the people in this place. Yes, I pray in the name of Jesus. Raise up the dead in the spirit. Yung mga namamatay sa spiritual, raise them up. I pray in the name of Yahweh. Raise them up. Restore them back to you, Lord. Oh, I pray, Holy Spirit. Thank you, Jesus.
palampasin ang iyong mensahe. Continue to speak to your people in this place. Habulin mo ang bawat isa na yung pag-ibig. Habulin mo ang bawat isa na yung ng iyong kaluwalhatian. Bata man o matanda, Panginoon, save every soul, O God. Save every soul. I sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Thank you, Jesus. I will never give up. Can you say it, Lord Jesus? I will never give up. The faith you have given me to your name, lifetime, I will serve you. I will serve you with my whole heart, with my whole family. In Jesus' name. Amen. And amen. Palakpak po tayo sa Kanya. Sa buhay ni Pastor Ricky at ng kanyang pamilya. Alam nyo, abang ako'y nakikinig kanina, very timely ang message niya nowadays na everyone is worried about what tomorrow will bring. Na sa bawat paggising,